Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryong naghihintay na mabunyag. Dito sa boses ng lagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryong magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? Ang huling shift sa 7-Eleven. Alas 2 ng madaling araw, October 15, 2019. Tahimik ang kalsada sa tabi ng 7-Eleven sa isang barangay sa Cavite. Si Rico, 25 years old na night shift crew, ay mag-isang nagpabantay. Sanay na siya. 3 taon na siyang ganito. Kape, inventory, tapos mga lasing o delivery riders lang ang customer tuwing madaling araw. Pero ibang-iba ang gabing yun. Habang inaayos ni Rico ang mga drinks sa chiller, napansin niya na medyo malamig ng sobra ang aircon. Grabe, parang may bukas na pinto, sabi niya habang nililingon ng entrance. Sarado naman, pero kitang-kita niya sa salamin ng refleksyon ng isang lalaki. Nakaputing polo, medyo madungis, nakatayo sa labas ng tindahan. Wala siyang naramdaman agad na kaba. Akala niya siguro customer lang na papasok. Pinuksan niya ang pinto at tinanong, "Sir, papasok po kayo? Baka gusto niyong kape o pansit canton." Pero paglingon niya, wala na. Lumingalinga siya at sinilip pa ang CCTV monitor sa likod ng counter. At doon nagsimula kumabog ang dibdib niya. Kita sa kamera sa labas ang lalaking nakaputing polo. Nakatayo lang, nakaharap mismo sa pintuan. Pero wala sa aktual na tanawin. Wala sa harap ng tindahan. Parang sa CCTV lang siya nabubuhay. Tinawag ni Rico ang kasamahan niyang si Mark na dapat papalit sa kanya ng alas 3. "Pre, pakabilisan mo ha. May kakaiba rito. Parang may multo sa CCTV." Sabay tawa si Mark. "Baka antok ka lang. Wala yan. Sanay na ako dyan. Minsan daw may lumalabas talaga sa screen pag madaling araw." Nang marinig ni Rico yun, lalo siyang kinilabutan. Minsan daw, may lumalabas talaga. Eksaktong 2:47 a.m. tumunog ang bell sa pinto. May pumasok. Isang babaeng nakaitim, mahaba ang buhok at mukhang galing sa ulan. Hindi nagsalita. Diretso sa freezer section. Kinuha ang isang bote ng tubig at pumunta sa counter. Habang pinapadaan ni Rico sa barcode scanner, napansin niya wala itong reflected image sa salamin ng counter. At nang tiningnan niya sa CCTV monitor, nakikita lang niya ang bote ng tubig lumulutang mag-isa. Hindi niya alam kung sisigaw o tatakbo. Pero pag nag-abot siya ng resibo, may naramdaman siyang malamig na kamay na tumama sa kanya. "Salamat," bulong ng babae bago tuluyang lumabas. Pagkalabas niya, tiningnan ni Rico ang labas. Wala nang bakas ng ulan, tuyo ang sahig,
pero basa ang counter. Nang dumating si Mark bandang 3:10 a.m., nakita niyang naninigas si Rico sa likod ng counter. Nakatitig lang sa CCTV. "Hoy, tulog ka na naman." Pero nang humarap si Rico, maputla ang muka. Pinakita niya ang CCTV playback at doon nagdilim ang mukha ni Mark. Sa video, kita si Rico mag-isa. Walang babaeng pumasok. Walang bote ng tubig. Walang kausap. Pero sa audio, rinig na rinig ang boses ng babae. "Salamat." Kinabukasan, dumating ang area manager. Kinuha ang footage at pinanood sa opisina. Pagkalipas ng ilang minuto, tinawag nila si Rico. "Rico, may ipapakita kami." Pinakita nila ang isang CCTV clip mula 1 taon bago yun. Sa parehong oras, 2:47 a.m., October 15, 2018. Isang babae ang pumasok, nakaitim, mahaba ang buhok. Lumapit sa counter, bumili ng tubig. Pagkalabas niya ng tindahan, nasagasaan siya mismo sa harap ng 7-Eleven ng isang delivery truck na nawala ng preno. Patay agad. At ang eksaktong oras ng pagkamatay niya sa report, 2:47 a.m. Simula noon, taon-taon, tuwing October 15, sinasabing lumalabas ang babae para bumili ng isang bote ng tubig. At sa lahat ng CCTV ng branch na yun, nakikita siya. Pero hindi kailanman nakikita ng mga tao ng sabay. Na-transfer si Rico sa ibang branch, pero minsan, bandang 2:00 ng umaga, tinatawagan pa rin siya ng lumang tindahan. Wala namang tao sa kabilang linya. At sa background, maririnig mo lang ang tunog ng CCTV beeping at isang malamig na boses na bumubulong. Salamat. Ang babae sa third floor pantry. Ang pantry sa third floor ng isang BPO sa Ortigas ay parang pahingahan ng mga empleyado. Dito sila nagkakape, kumakain at nagpapalipas ng antok. Pero tuwing 2:00 ng madaling araw, may kakaibang katahimikan doon. Parang lahat ng tunog ay napapalot ng malamig na hangin. Si Mara, isang agent na naka-night shift at madalas pumunta sa pantry kapag sobrang antok na siya. Noong gabing iyon, pumunta siya sa pantry at gumawa ng kape. Habang tumutunog ang kettle at amoy kape ang pumupuno sa hangin, napansin niya ang isang babaeng nakaupo sa sulok. Nakatalikod ito, mahaba ang buhok at nakaputing blouse. "Ay, hello!" bati ni Mara. Inakala niyang kasamahan lang niya. Walang sagot. Kinuha ni Mara ang tasa niya at naglakad papalapit. Habang lumalapit, unti-unting nag-iba ang pakiramdam niya. Parang lumalamig ang paligid. Parang humihigop ng init ng presensya ng babae. At nang sumilip siya para tingnan ang mukha nito, wala siyang nakita kundi malabong usok kung saan dapat naroroon ang ulo. Nabitiwan ni Mara ang tasa at nabasag ito sa sahig. Sa mismong pagyuko niya para damputin,
Nawala ang babae na parang bula. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa katim niya. Nakita mo rin pala. Sagot ng isa na parang hindi na nagulat. Dati raw, may babaeng empleyado na nag-suicide sa pantry. Nahuling natutulog sa call at sinigawan ng kliyente. Hindi niya na nakayanan ng hiya at pressure at doon mismo siya nagbitiw ng buhay. Mula noon, kapag may naririnig silang mug na nababasag sa pantry tuwing oras ng gabi, alam na nilang hindi sila nag-iisa. Ang elevator na hindi umaakyat. May call center sa Makati na may kakaibang reputasyon ng elevator. Sa tuwing tatama ang 3:00 ng madaling araw, kahit anong floor ang pindutin mo, humihinto muna ito sa second floor. Kahit walang tao, kahit walang dapat bumaba. Si Arvin, bagong hire, ay hindi pa naniniwala sa mga kwento. Mga pananakot lang yan para di tayo antukin. Biro niya sa mga kasamahan. Ngunit isang gabi, siya mismo ang nakaranas. Lumabas siya ng office, bandang 3:15 a.m. Siya lang mag-isa. Pumasok siya sa elevator. Pinindot ang ground floor. Habang bumababa, bigla itong tumigil sa second floor. Bumukas ang pinto. Walang tao, pero ramdam niyang may malamig na hangin na parang dumampi sa balat niya. Agad niyang pinindot ang close. Ngunit bago pa magsara, may anino siyang naaninag. Isang babaeng nakaputi, nakutungo at nakayapak. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba iyon. Pero nakarinig siya ng mahinang hikbi bago tuluyan nagsara ang pinto. Habang bumababa, lalo niyang nararamdaman na may nakatayo sa likod niya. Ang bigat ng hangin, parang may malamig na hininga na dumadampi sa patok niya. Gusto niyang lumingon pero tila nanigas ang leeg niya. Pagdating niya sa ground floor, agad siyang lumabas at huminga ng malalim. Doon niya napansin ang salamin sa lobby. Sa refleksyon, may babae sa loob ng elevator. Nakangiti, duguan ng bibig at nakatitig direkta sa kanya. Hindi na muling gumamit ng elevator si Arvin mula noon. Lagi na siyang dumadaan sa hagdanan kahit pa sa 7th floor ang opisina nila. Si Junjun. May isang call center sa Quezon City na kilala hindi lang sa dami ng night shift, kung hindi pati na rin sa kakaibang presensya na nararamdaman sa loob ng building. Ang tawag ng mga empleyado sa multo roon ay Junjun, isang batang lalaki, mga 7 o 8 taong gulang, na nakikitang tumatakbo sa floor tuwing madaling araw. Ayon sa mga kwento, dati raw ay residential lang area ang kinatatayuan ng building at bago pa ito maitayo, may isang batang naligaw sa construction site. Nahulog siya sa butas ng elevator shaft at hindi na nakaligtas. Simula noon, sinasabing nananatili ang kanyang kaluluwa sa gusali. Maraming empleyado ang nakakakita kay Junjun. Sa CCTV ng floor,
May mga pagkakataong nakikita raw na may maliit na anino na dumadaan sa aisle ng cubicles. Pero kapag tiningnan mismo sa aktwal, wala namang tao. Isang gabi, habang nakabreak si Rina, nagpunta siya sa sleeping quarters. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang batang nakaupo sa kama, nakangiti. Akala niya ay anak ng isa sa mga empleyado na dinala sa opisina. Ngumiti siya pabalik at tinanong, "Hello, anong ginagawa mo dito?" Ngunit hindi sumagot ang bata. Tumayo lang ito, tumakbo palabas ng kwarto at biglang naglaho sa gitna ng koridor. Kinabukasan, nang ikwento niya ito, napatakip ang bibig ng janitor. "Kayo rin po pala ang nakakita sa bata. Siya po si Junjun. Matagal na po siyang nandito." May mga agents ding nakarinig ng malakas na tawanan ng bata sa gitna ng shift. Kahit walang bata sa loob ng building, minsan may nagrereklamo na parang may kumakalabit sa swivel chair nila. At paglingon nila, may batang nakaupo sa cubicle na katabi na nila, nakangiti pero mabutla at malamig ang itsura. Sandali lang at biglang naglalaho. Ang pinaka nakakakilabot na kwento ay mula sa isang team leader. 3:00 ng madaling araw. Nagpapatrol siya sa floor para tingnan kung may natutulog na agents. Sa dulo ng aisle, may nakita siyang isang batang nakatalikod. Nilapitan niya ito at sinabing, "Bawal dito ang mga bisita. Kaninong anak ka?" Dahan-dahan lumingon ang bata at sa halip na muka, wala siyang ilong, wala siyang bibig, kundi malalim na itim na butas at buong mukha. Tumakbo palabas ang team leader at hindi na muling bumalik sa sleeping quarters mag-isa. Hanggang ngayon, kapag tahimik na ang buong floor, may mga nagsasabi na naririnig pa rin nila ang yapak ng bata. Minsan may maliliit na tawanan, minsan may nagtatago sa ilalim ng cubicle. At lahat sila, iisa lang ang sinasabi. Si Junjun ay hindi umaalis sa gusaling iyon. At tuwing oras ng gabi, naghahanap siya ng kalaro. Hindi ako naniniwala sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga engkanto, lamang lupa at maligno. Para sa akin, tatang-isip lang ang lahat ng iyon. Hanggang isang gabi, may nangyari sa akin na nagbago ng lahat. Isang lumang bahay sa probinsya ang tinutuluyan ko noong habang nagbabakasyon ako sa aking lola. Tahimik ang lugar, malayo sa lungsod at napapalibutan ng kakahuyan. Sabi ng mga matatanda, may hindi nakikita na nagbabantay sa lugar na yun. Pero syempre, hindi ko pinansin ang mga sabi-sabi. Ang bahay namin ay matagal nang itinayo at isa itong lumang bahay na may mga kahoy na sahig na malalakas ang tunog tuwing may dumadaan. Sa gabi, laging may kakaibang amoy ng kahoy na parang bagong pintura at kahit walang hangin, may mga kaluskos na naririnig sa mga sulok ng bahay. Isang gabi, habang nagbabasa ako sa aking kwarto, may narinig akong kaluskos sa labas ng bintana. Akala ko'y hayop lang yun, pero nang sumilip ako, may nakita akong anino sa dilim. Matangkad, payat, at tila may mahahabang kamay.
Hindi ko maaninag ng gusto ang mukha nito pero ramdam kong nakatingin ito sa akin. Kinabahan ako, kaya isinara ko ang bintana at pinatay ang ilaw. Iniisip na baka guni-guni ko lang ang lahat. Pero hindi pa ako nakakaupo nang may kumalabog sa pintuan ng kwarto ko. Tatlong malalakas na katok. Halos suminto ang tibok ng puso ko. Wala namang ibang tao sa bahay maliban kay Lola at alam kong mahimbing na siyang natutulog sa kabilang kwarto. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at sinilip ko mula sa siwang. Walang tao. Pero nang humakbang ako palayo, biglang bumukas ang pinto ng walang ingay. Dahan-dahan na parang may nag-aanyaya sa akin na lumabas. Isinara ko ito agad at isinusi. Nanginginig na ako sa takot. Habang nakaupo ako sa kama ko, naramdaman kong may malamig na hangin sa aking leeg. Hindi ako makahinga ng maayos at pakiramdam ko'y may nagmamasid sa akin mula sa dilim. Hindi ko kayang iangat ang aking katawan. Tila may mabigat na dumapo sa aking dibdib. Dahil sa takot, nagsimula ako magdasal. Humiling na sana ay mawala ang nararamdaman kong presensya. Ngunit bago pa ako matapos, may naramdaman akong malamig na hininga sa batok ko. Mabigat, malalim, at may kasamang bulong. Isang wikang hindi ko maintindihan. Hindi ako makagalaw. Nanginginig ang mga kamay ko habang pilit kong hinahanap ang switch ng ilaw. Nang sa wakas ay nabuksan ko ito, nawala ang presensya sa likod ko. Tumakbo ako palabas ng kwarto, ngunit ang bawat hakbang ko ay parang may humahatak sa akin pabalik sa dilim. Napatingin ako sa salamin sa kanto at doon nakita ko ang mga marka sa aking leeg. Parang bakas ng matatalas na kuko at sa sulok ng kwarto, sa dilim, may dalawang pulang mata na nakatingin sa akin. Habang ako'y natulala sa takot, naramdaman kong may isang presensya na dahan-dahang lumapit sa akin. May mga yabag sa sahig, ngunit hindi ko to nakita kung sino. Isang malalim na tinig ang kumilos sa aking isipan. Isang tinig na hindi ko kayang ipaliwanag. Nagbabalik sa akin ang mga alaala. Huwag mong gawing biro ang mga kwento ng matatanda, sabi ng tinig na iyon. Hindi ko na kaya, kaya tumakbo ako papunta sa kwarto ni Lola. Nang makarating ako, pinatok ko siya ng mabilis. Nanginginig sa takot. Nang buksan ni Lola ang pinto, sinabi niya, "Huwag mong gawing biro ang mga kwento ng matatanda," sabi pa niya. "May nagbabantay dyan sa inyong kwarto at hindi mo siya kayang takasan." Kinabukasan, umalis ako sa bahay na iyon at hindi na muling bumalik. Nang tanungin ko si Lola kung may kakaiba ba sa lugar na iyon, tanging sagot lang niya, "May nagbabantay dyan, apo. Mabuti na lang, hindi ka niya kinuha." Sa bayan ng Bulacan, may isang luma at halos sirang pabrika na matagal nang pinamumugaran ng mga kwento ng kababalaghan. Industrial Corporation, ang dating pinakamalaki at pinakamasiglang pabrika ng bakal sa probinsya. Pero ngayon, ito'y anino na lamang ng dating kaluwalhatian nito. Ayon sa mga matatanda, hindi raw basta-basta ang pabrika. May mga nangyari noon, mga aksidente, pagkawala, at misteryosong pagkamatay ng mga manggagawa. Pero dahil sa hirap ng buhay, maraming Pilipino ang pumapasok pa rin dito. Isa na si Marco. Bago lang siya, bagong hire.
nangangarap ng simpleng sahod para sa pamilya. Hindi siya naniniwala sa mga kwento. Para sa kanya, trabaho lang ito. Walang multo, walang sumpa. Hanggang sa dumating ang huling gabi niya sa pabrika. Noong gabing iyon, overtime si Marco. Wala na siyang kasama kundi ang ilang trabahador na nasa kabilang dulo ng planta. Tahimik ang paligid. Tanging ugong ng mga lumang makina ang maririnig. Habang nililinis niya ang conveyor belt, napansin niyang parang may aninong dumaan sa gilid ng kanyang mata. Paglingon niya, wala naman. Siguro pagod lang pulong niya sa sarili. Pero maya-maya, isang malalim na kaluskos ng bakal ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Napalingon siya sa kisame. May gumalaw. Siguro pusa, sabi niya habang kinakalma ang sarili. Pero may pusa bang kayang maglakad ng parang isang tao? Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa locker room. Habang naglalakad, parang dumidilim ang koridor. Pakiramdam niya'y mabigat ang hangin. Parang may nagmamasid sa kanya. Pagdating niya sa locker, nakita niya sa sahig ang isang lumang ID. Kupas na, may pangalan, Carlos Rivera. Hindi pamilyar sa kanya. Wala siyang kilalang Carlos sa shift nila. Sinubukan niyang i-report sa guard, si Mangcardo. Pero walang sumasagot sa radyo. Lumabas siya ng locker room at laking gulat niya, patay ang mga ilaw sa hallway. Takbo siya pabalik sa planta. Ngunit habang tumatakbo, naririnig niya ang mga yabag sa likuran niya. Mabigat, mabagal, pero hindi humihinto. Sa kanyang paglingon, isang nilalang ang nakita niya. Nakasuot ng lumang uniforme ng manggagawa, gusgusin, sunog ang balat, at may mga bahagi ng katawan na parang kinabitan ng bakal. Naglakad ito papalapit sa kanya, kasabay ng isang grupo ng iba pang mga anino. Mga dating manggagawa, mga matagal nang nawala, at ang mga mata nila puro itim, walang kaluluwa. Sumama ka na sa amin. Sinubukan ni Marco tumakbo palabas. Pagdating sa gate, nakita niya si Mangcardo. Nakatayo lang, walang reaksyon. Tila estatwa. Mangcardo, Mangcardo, buksan niyo ang gate. Pero hindi kumikibo si Mangcardo. Paglapit niya, nakita niya ang dugo ang likod ng bantay. Parang binutas ng matulis na bagay. Hindi na siya nag-isip. Pinalo niya ang emergency release ng gate. Nagbukas ito ng kaunti, sapat para siya'y makalusot. Pero bago siya tuluyang makalabas, naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang mismong pabrika, ang gusali mismo, humihinga. Gumagalaw ang mga pader na parang laman ng isang buhay na nilalang. Muling bumulong ang mga nilalang. Isa ka na sa amin. At sa isang iglap,
Parang hinigop siya ng hangin pabalik sa loob ng gusali. Lumipad ang mga makina, bumuka ang sahig, at sa isang kisap, nawala si Marco. Kinabukasan, nagimbal ang buong lugar. Ang mga kasamahan niya naghanap, pero ang tanging natagpuan sa sahig ng planta ay ang kanyang helmet, duguan, at isang sulat sa dingding. Isinulat gamit ang dugo. Isa na siya sa amin. Hindi na muling binuksan ng pabrika pagkatapos ng gabing iyon. At kung mapadaan ka sa Bulacan sa hating gabi, maririnig mo pa rin ang mga ugong ng lumang makina at ang mga bulong ng mga kaluluwang hindi na nakalabas kailanman. Kagabi lang ito nangyari. Mga bandang 3:00 na madaling araw. Ako at ang kapatid ko ay nagising dahil sa malalakas na katok at pag-iyak sa harap ng aming pintuan. Nakatira kami sa medyo delikadong lugar. Kaya natural lang na kinuha agad ng kapatid ko ang kanyang shotgun. Niloading ito ng malakas at sumigaw sa pintuan. 3:00 na ng umaga, ano ba naman? Umalis ka na. Pareho kaming sobrang antok at sabog pa sa takot. Kamakailan lang, may isang babae mula sa aming lugar na sumira ng kotse ko. Kaya inakala namin na baka siya ulit iyon. Sumilip ako sa maliit na bintana ng pinto. May one-way mirror kami, kaya hindi kami makikita mula sa labas. Pero wala akong nakita kahit sino sa paligid. Lumod ako, malapit sa pinto at nakinig. Parang batang babae ang naririnig namin. Hysterical na hysterical. Umiiyak at nagmamakaawa na tulungan daw siyang tawagin ng nanay niya. Sinabi ko sa kanya na tinatawagan ko na ang 911 at paparating na ang tulong. Pero dahil sa adrenaline rush, binuksan ng kapatid ko ang pinto. Hawak pa rin niya ang shotgun at sinimulang sigawan ng bata para kalmahin siya. Hindi ako sang-ayon sa ginawa niya, pero sa totoo lang, nagising niya ang kalahati ng aming kapitbahay sa lakas ng sigaw niya habang nakadikit sa pinto namin. Pagkabukas ng pinto, doon ko siya unang nasilayan. Sa totoo lang, umaasa ako na sana isang palaboy lang o kung sino mang gumagawa ng kung ano-anong kalokohan. Pero hindi, bata ito. At yung tingin niya habang nakaluhod siya, sa tapat ng pintuan namin bumagsak ang puso ko. Akala ko mga 14 anyo siya. Pero sinabi niyang nabanggaraw ang kotse niya sa may kanto at naiwan niya ang cellphone niya sa loob ng sasakyan kaya hindi siya makatawag sa nanay niya. Habang nagtatanong ako ng ilang follow-up na tanong para may mga hindi tugma sa kwento niya. Paulit-ulit siyang nagmamakawang samahan ko raw siya papunta sa kalsada kung saan nangyari ang banggaan. Pero sabi ko, hindi pwede. Hihintayin namin ang mga pulis. Mga 10 minuto pa ang lumipas. Dumaan ang 3 tow truck paakyat sa direksyon na ibinigay namin sa 911. Doon ko naramdaman na baka ligtas na para samahan siya. Habang naglalakad kami, paulit-ulit siyang humihiling na hawakan ko raw ang kamay niya. At sa isip ko, mukha kang teenager, halos walang suot. Tapos ako isang matandang lalaki na naglalakad sa neighborhood na ginising mo. Hindi ito magandang itsura. Kaya awkward kong tinanong kung ilang taon na siya. Sabi niya, 18.
Sabay hawak pa rin ang kamay ko. Hindi ako komportable pero ramdaman ko rin yung bigat ng emosyon niya. Habang naglalakad kami papunta sa aksidente, dumating na rin ang mga pulis. Kumaway ako para sila'y papuntahin sa amin at ipinaliwanag ko agad ang sitwasyon. Habang nakikipag-usap ako sa isang pulis, narinig ko siyang paulit-ulit na sinasabi sa mga opisyal. May malala akong ADHD at anxiety. Sabay inabot pa sa akin ang kanyang mga peking pilikmata, buong set false eyelashes. Ayokong hawakan pero kinuha ko na rin para lang matulungan siyang kalmado kahit paano. Maya-maya, hinila siya ng isang pulis sa tabi, habang yung isa naman, casual akong kinakausap, nagtatanong. Sinabi ng pulis na nakatanggap din sila ng tawag mga 30 minutos bago pa kami. Isang teenager daw na tumatakbo ng nakapaa sa bakuran ng ibang tao. Pagtingin ko sa bata, oo nga pala, nakapaa siya buong oras. Hindi nagtagal, nakita kong pinusasan siya ng mga pulis. Mukhang pinaghihilaan nila na nakadroga siya at to be honest, hati rin ang kutob ko noon. Habang paalis na kami, nakita ng pulis na hawak ko pa rin ang mga pilikmata niya. Nagtanong siya, "Anong gagawin mo dyan bro?" Sabi ko lang, "Ewan ko, baka ipatulog ko na lang muna. Gusto ko na lang bumalik sa higaan ko." Pag uwi ko, nakasalubong ko yung isang kapitbahay namin. Kwento niya, inakala raw niyang sa bahay lang din ng bata yun, kaya hindi na siya nakialam. Mukhang ganun din ang naisip ng karamihan, kaya wala masyadong tumulong. Hindi na rin ako halos nakatulog buong gabi. Medyo na-trauma rin ako sa pangyayari at nag-aalala pa rin ako para sa bata. Hindi ko alam kung sapat ba yung naging reaksyon niya sa sitwasyon o kung totoo ngang may iniinom siya o may sakit nga sa pag-iisip. Pero ipagdarasal ko na lang siya at ang kanyang pamilya. Sabi ng mga matatanda, huwag ka raw lalabas kapag hating gabi sa buwan ng Nobyembre. Lalo na kung makakakita ka ng kandila na hindi nauupos. Dahil baka hindi liwanag ang tanglaw nun kung hindi pag-anyaya. Si Igyo ay 9 gulang. Tahimik, mahilig sa pagguhit at laging gising tuwing 10 oras ng gabi. Isang gabi, habang nakasilip sa bintana ng kanyang kubo, napansin niyang may mga aninong dumaraan sa gitna ng kalsadang lupa. Mga taong nakasuot ng itim, may mga hood at may mga hawak na puting kandila. Tahimik silang naglalakad. Walang salita, walang huni, parang mga aninong dumudula sa dilim. Sa likas na pag-uusisa, sinundan sila ni Igyo patungo sa gubat, sa isang lugar na sinasabi ng kanyang ama na bawal lapitan. Habang nagtatago sa likod ng puno, nakita ni Igyo ang ginagawa ng mga ito. Isang malaking bonfire ang nasa gitna ng clearing. Sa paligid nito, nakaluhod ang mga miyembro ng kulto. Humahawak ng kandila at tila may binibigkas na panalangin sa wikang hindi niya maintindihan. Sa gitna ng apoy, may altar at sa altar may itinatali silang manok. Biglang tumili ang hayop. Sinaksak ito. Ang dugo nito ipinuna sa isang matandang puno
na punong-puno ng ukit, mga mata, pipig at hugis ng buwan. Biglang nanlamig si Igyo ng lahat ng miyembro ng kulto ay sabay-sabay na tumingin sa direksyon niya. Parang alam nilang naroroon siya. Tatayo na sana siya para tumakbo nang biglang may malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Pagdilat ni Ikyo, nasa ospital na siya. Katabi ang kanyang ama, umiiyak. Pero wala siyang maalala. Hindi ang gabi, hindi ang kulto, hindi ang kupat. Natagpuan ka sa labas ng bahay. Wala kang malay, sabi ng nurse. Tumango lang si Igyo. Tahimik, walang emosyon. Parang may kulang. Makalipas ang ilang araw, madaling araw na naman. Nagising si Igyo na parang may tumatawag sa kanya. Igyo, halika na. Mahinang tinig mula sa bintana. Wala namang tao sa labas. Bumangon siya at lumabas. Sa harap ng bahay nila, may nakatayo. Isang miyembro ng kulto. Nakaitim. Nakahawak ng kandila. Iginawad sa kanya ang kandila. At paghawak ni Igyo rito, wala na ulit siyang naaalala. Nangyari ito ng ilang beses, tuwing madaling araw. Magigising si Igyo, lalabas, may magbibigay ng kandila at kinabukasan wala siyang maalala. Hanggang isang gabi, nagising ang kanyang ama at nasundan siya. Tahimik niyang sinundan ng anak papasok sa gubat at doon nakita niya ang hindi niya kailanman inaasahan. Ang anak niyang si Igyo ay isa na sa mga nakapalibot sa bonfire. Nakaitim, nakahood, may hawak na kandila at sa kanyang bibig, naroon ang dasal ng kulto. Puno ng takot, pumasok ang ama sa gitna ng kulto. Ibalik niyo ang anak ko, sigaw niya. Ngunit walang sumagot. Tila walang nakakarinig. Lumapit siya kay Igyo. Hinila ito pero napansin niyang nanlilisik ang mata ng bata. Puno ng itim. Igyo, anak, tumakbo na tayo. Ngunit nagsalita si Igyo sa tinig na hindi kanya. Huli na, itay. Pinili na ako ng puno. At biglang sumiklab ang apoy sa paligid. Ang mga miyembro sabay-sabay na lumingon sa ama. Nagdasal lang sabay-sabay. Lumabit ang ugat ng punong may ukit. Humagapang sa lupa. Umiikot sa ama. At sa huling saglit bago siya lamunin ng tilim, narinig niya ang tinig ng kanyang anak. Mahina mula sa loob. Tulungan mo ko, itay. Hindi ako makalabas. Kinabukasan, natagpuan ng ama ni Igyo. Wala ng malay. Nasa paanan ng gubat, nakatitig sa wala. Wala na ring bakas ng mga kandila, kulto o bonfire. Si Igyo, nagising sa ospital. Tahimik, walang alaala. Muling normal, muling parang walang nangyari.
Pero tuwing hating gabi, muling magigising si Igyo. Lalabas ng bahay. May kukuha ng kamay niya, may mag-aabot ng kandila. At kung iisipin, sisilipin mo siya sa gubat. Makikita mong siya ang nasa gitna, nakatingin sa langit, naghihintay ng susunod na alay. Kung may marinig kang kumakatok sa bintana sa hating gabi, huwag mong sagutin. Baka may inaabot na kandila para sa'yo. Para sa kaalaman ng lahat, hindi ko pa talaga na ipapahagi ang kwentong ito kahit kanino. Galing ako sa pamilyang kung saan tatawanan lang ako kung sakaling subukan kong ikwento ang nangyari. Kaya matagal ko itong itinago sa sarili ko. Dagdag ko na rin, hindi ako sanay magsulat ng mahahabang kwento. Kaya patawad na lang kung medyo sablay ang grammar ko. Ang kwentong ito ay mula sa Reddit, True to Life Story. Noong ako ay 10 taong gulang, nanonood kami ng pelikula kasama ang tatay ko at ang nakababata kong kapatid na babae bago matulog. Gaya ng nakasanayan namin tuwing Biyernes ng gabi. Tuwing ganong oras, lagi kaming pinapatulog ni Itay. Magpapalit kami ng pajama, pupunta sa kanya-kanyang kama at maghihintay na puntahan kami para mag-good night. Aakyat siya, papatayin ng ilaw, tatabunan kami ng kumot. Minsan, 2 minuto lang. Minsan, nakakatulog na ako kahit bukas pa ang ilaw at hindi pa siya umaakyat. Noong gabing yun, humiga ako nang nakaharap sa dingding. Tinakpan ko ang buong katawan ko ng kumot, maliban sa muka, gaya ng ginagawa ng karamihan sa mga bata. Habang nakatingin ako sa dingding, biglang may anino na hugis tao ang dahan-dahang pumasok sa kwarto. Mula sa anggulo ko, malinaw ang hugis ng katawan mula bewang pataas. Kitang-kita ko pa nga ang hugis ng tenga at ang paraan ng pagkilos nito. Parang tao talaga. May bahagyang galaw, bahagyang pag-indayog habang naglalakad. Tumayo lang ito sa tabi ko. Hindi ako eksaktong nakatigil. Parang bahagyang kumagalaw pa rin. Nakatayo iyon roon ng mga 15 hanggang 20 segundo. Tapos, lumabas lang ng kwarto tulad ng pagpasok nito. Hindi ako masyadong natakot noon. Mas nalito ako. Parang, ano yun? Matapos nito, naghintay ako ng ilang minuto bago ako tumayo para tawagin si Itay. Nandoon siya sa ibaba. Nakaupo sa upuan. Ubos na halos ang isang bag ng chicherya. Tinanong ko siya kung siya ba yung pumasok sa kwarto ko dahil may nakita akong kakaiba. Pero natawa lang siya at sinabing bumalik na ako sa itaas. Pero sa bahay naming luma, imposibleng makalakad sa 3 palapag nang hindi maririnig, lalo na sa mga hagdan na maingay. At sigurado akong gising na gising ako buong panahon. 20 taon na ang lumipas. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang nakita ko o
o bakit ito nandoon. Siguro, may nakaranas na sa inyo nito. Baka may idea kayo kung ano ito. Ikalawang kwento. Nakita ko si Hatman noong bata pa ako at hanggang ngayon ay naapektuhan pa rin ako. Kamusta? Matagal na akong tahimik na nakikinig dito at bihira lang mag-post. Pero gusto ko lang ibahagi ang karanasan ko tungkol sa nilalang na ito. Para bigyan kayo ng konteksto, ganito ang ayos ng bahay ng kababata ko. Yung kusina nila ay may pintuan papunta sa isang pasilyo. Mahaba at makipot ang pasilyong iyon. Habang naglalakad ka, may pintuan sa kanan papunta sa dining area. At sa dulo ng pasilyo naman ay ang kwarto ng kaibigan ko. Parehong-pareho ang posisyon gaya ng kusina. Sige, balik na tayo sa kwento. Noong bata pa ako, nasa ika-6 na baitang ata ako noon, nasa bahay ako ng kaibigan ko. Gabi na noon, kaya bukas ang lahat ng ilaw sa bahay. Galing kami sa kusina, may ginawa kami roon. Hindi ko lang maalala kung ano. At habang pabalik kami, nadaanan namin ng pintuan ng dining area. Ako ang nasa kanang bahagi. Iyon ang banda kung saan naroon ang pintuan at siya naman ay nasa kaliwa ko. Habang dumadaan kami, bigla kong nakita ang isang napakataas, itim at mate na figura. Siguro mas maliit ako noon kasi bata pa ako. Pero kahit ganun, sobrang tangkad pa rin talaga niya. Binara niya ang ilaw mula sa lugar kung saan siya nakatayo. Wala pang isang talampakan ang layo ko sa kanya. Nakatayo siya sa pintuan. Ang ilaw ay lumalabas lang sa mga sulok sa itaas dahil sa laki niya. Sandali ko lang siyang nakita. Pero sapat na iyon para makita ko ang detalye. Para siyang may suot na sombrerong fedora. Isang mahabang coat o overcoat na parang suit. At ang talagang tumatak sa akin noon ay naiisip kong itong parang may snow goggles. May mga umbok sa hugis ng ulo niya na parang ganun. Pagkaman ngayon, di ko na sigurado kung yun talaga yun. Lahat ng ito ay naganap sa ilang segundo lang. Hindi ko kaagad na proseso ang nakita ko. Hanggang 2 segundo ang lumipas na pasigaw ako. Saka tumakbo papasok sa kwarto ng kaibigan ko. Noong panahon na iyon, hindi ko pa alam kung ano yung snow goggles na sinasabi ko o kung ano talaga ang nakita ko. Pero paglipas ng ilang taon, natuklasan ko si Hatman at nagulat ako. May ibang tao rin palang naka-experience nito. Yung snow goggles na sinasabi ko noon, malamang hindi talaga snow goggles. Pero alam mo kung ano raw ang sinasabi ng iba na napapansin nila sa kanya? Mga tenga. Sa palagay ko, tenga pa lang ang nakita ko. Ngayon, 25 years old na ako at hanggang ngayon, tuwing may bukas na pintuan habang dumadaan ako, pinipikit ko ang matang pinakamalapit sa pintuan dahil sobrang takot ako na baka muli ko siyang makita. Pakiramdam ko, iniwan ng karanasang ito ang malalim na takot sa akin. Kayo ba? May karanasan din ba kayong tungkol o kagaya kay Hatman? Kwento ito mula sa Reddit. Kailangan ko talagang maglakad nung araw na yon.
Kahit na pagod ako mula sa nakarang araw. Kahit na may kaibigan akong paparating makalipas lang ng ilang oras. Wala akong pakialam. Kailangan kong lumabas at maglakad. Lincoln Avenue. Dalawang salita lang yun. Iyon lang ang paulit-ulit na gumugulo sa isip ko. Lincoln Avenue. Isang ordinaryong pangalan ng kalye. Isang bagay na siguradong meron sa lahat ng estado ng buong Amerika. Pero pagising ko ng araw na yun, iisa lang ang alam ng isip ko, Lincoln Avenue. Gaya ng dati, gusto ko lang sanang paliwalain iyon. Kalimutan ang pangalan. Kalimutan ang tinig na bumubulong mula sa utak ko. Tila isang alingaw mula sa kailaliman ng kamalayan. Kumpara lang sa sarili ko, ginawa ko na siguro. Maniwala ka, ginawa ko na sana. Pero hindi lang para sa akin yun. 2 linggo pa lang ang nakalilipas nang maospital si Papa dahil sa pagkabagok ng ulo. Hindi ko makalimutan ang tawag mula kay Kathy. Dude, pumunta ka agad sa Flower Hospital. Ha? Bakit? Nagdesisyon tanggalin ang... Tigil ka nga. Nakikinig ka ba? Nahulog si Papa na bagok ang ulo. Baka nasa bubong na naman siya nag-aayos. Akala ko ba kumuha siya ng mga kontraktor? Mukhang hindi nga, Dan. Papunta siya sa emergency room. Pumunta ka na ngayon. Sa lahat ng nangyari, alam ko, ang buhay ni Papa ay nakasalalay sa mga kilos ko sa susunod na 24 oras. Hindi ko masasabing malapit kami, kahit noon. Nalupat 5 taon na rin mula nang umalis ako sa bahay. Siguro galit pa rin siya sa akin. At aaminin ko, may galit din ako sa kanya. Pero siya na lang ang natitirang magulang ko. At sa wakas, natuto na kaming magmahal ulit. Kailangan ko siya. At higit pa roon, kailangan siya ni Kathy. Hindi ko kayang hayaan na maranasan ulit namin ang sakit ng pagkawala. Hindi ngayon. Ang panahon kung tutuusin ay maganda noon. Maaraw, presko, may kaunting ulap at awit ng mga ipon. Isang perpektong araw. Kung hindi ko lang alam kung ano ang mangyayari. Paglabas ko ng bahay, narinig ko ang kumpirmasyon na lampas na ako sa puntong walang balikan. Bumubulong ulit ang tinig. Lincoln Avenue. Lumakad na ako ng mahigit 1 milya nang tumunog ang telepono ko. Kahit hindi ko tingnan, alam kong si Kathy yun. Tatawag para sa update. Hindi ko sinagot. Ayoko marinig na hindi pa rin kumagaling si Papa. O mas masahol, natuluyan na siya nang walan ng malay. Hindi ito simpleng lakad. Paminsan-minsan, pipikas ulit ang tinig ng direksyon. Kanan, kaliwa, kanan, diretso. Lumipas ang 1 oras. Nasa gilid na ako ng isang masiglang kalsada. May mga tindahan, gasolinahan, at mga taong naglalakad. Wala ni isa ang nagbigay pansin sa akin. Sinilip ko ang phone ko. 3 milya pa lang. 3 milya. 1 oras. Ilang milya pa kaya? Sa wakas, 2 oras matapos ko magsimula, nakita ko ang tanda. Lincoln Avenue. Nanikip ang dibdib ko. Kinakabahan ako. Nagdududa. Hallucinations lang ba to? Hindi kaya epekto lang ng pagod at puyat? Pero hindi. 209 Lincoln Avenue. Pulang rosas. Ang tinig ay muling bumalik. Mas malinaw. Hindi na ito basta kalye lang. May numero na. May palatandaan. Hindi ko na may kakaila. Ginawa ko na ito dati. At alam ko kung ano ang nangyari
Nung minsang tinanggihan ko ito, naalala ko si Mama. Wasak, wala na. Ang kalye ay pangkaraniwan kaya ng mga nadadaanan ko na. Mga bahay, mga halaman, ilang puno, tahimik. Kung ibang pagkakataon lang sana baka na-enjoy ko ang paglalakad. Pero ngayon, hindi. May kailangan akong tapusin. Isa-isang bahay ang nadaanan ko. 199, pink na lirio. 209 sampagita. 203 puting orchid. 205 pulang spider lily. 207 itim na rosas. At 209 pulang rosas. Isang normal na bahay. Maayos. May guhit ng pamilya sa driveway. 2 malaking stick figure at isang maliit. May bata. May pamilya. Pintig ng puso ko. Bumigat. Hindi ko kayang gawin to. Pero kailangan ko. Hindi. Kailangan. Uy pare, may maitutulong ba ako? Tanong ng isang boses. Hindi ito sa loob ng ulo ko. Totoong tao. Tumabi sa akin ng isang lalaki. Nasa mid-30s. May daladalang grocery bag. Restaurant, gawin mo. Bulong ng tinig. Ngunit ngayon ay may sabik na para bang batang masaya. Ah, sorry. Akala ko steakhouse ito. Yung bagong bukas. Palusot ko. Ngumiti ang lalaki. Lincoln Steakhouse? Marami nang naliligaw dito. May phone ka? Tumango ako. Binigay ko sa kanya. Sinubukan kong huwag manginig. Ibinigay niya pabalik. Ayan, ayos na. Nagkunwaring nahihiya ako. Salamat, inabot ko ang kamay. Ngumiti siya. Chuck, ako nga pala si Dan. Chuck, pangalan ng tatay ko. At doon, alam ko na. Hawak ko na ang kamay niya at ang tinig. Tumigil. Wala na. Tapos na. Magandang araw, Chuck. Sabi ko. Sa unang pagkakataong taus-puso, naglakad siya palayo. Hindi ko na siya sinundan tingnan. Ang pauwi, mas mahaba, mas mabigat. Sa loob ko, may panalangin. Sana ito na ang huli. Sana tumigil na ang tinig. Pero hindi. Pag-uwi ko, naramdaman kong bumalik ang bigat sa ulo ko pagsara ko ng pinto. Tumagilid ako at naupo sa sahig. Pagdurusa, mga tunog ng pagkadurog, pagkabali. Ang tinig, masaya. Nalalasahan ko ang kasiyahan nito. Tila sinasakmal ang katawan ni Chuck. Iniisip ko na lang, sana patay na siya bago mangyari ang lahat. Hindi ko kayang isipin kung buhay pa siya habang iyon ay nangyayari. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na natili roon. Madilim na. Sa isang iglap, nasa kama na ako. Madilim pa rin sa labas. Tumunog ang phone. Si Cathy. Alam ko na ang sasabihin niya. Nagising na si Papa. Nagising maayos na ang lagay. Nagpapagaling. Laging tinutupad ng tinig ang bahagi ng kasunduan. Lagi. Gusto kong maging masaya. Pero walang saysayang ligayang iyon. Mababaw lang. Isang patak sa malalim na hukay na 14 years ko nang hinuhukay. Ilan na kayang bangkayang nandoon. Hindi ko na kayang matulog. Binuksan ko ang news site at nandoon nga. Lokal na lalaki. Natagpo ang patay at niluray sa sariling bahay. Walang suspect. May mga kwento ka bang nakakakilabot o karanasang nakakatakot? Maaari mo kaming i-message sa aming Facebook page
o TikTok account. Pwede mo rin kaming i-email. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para laging updated sa aming mga pinakabagong episode. Hanggang sa muli, salamat!